Paano na nangyari yon? Ating title muna ay, para naman kung hahanapin nyo sa YouTube, yung ating mga preaching, yun pa rin yung title pero part 2 na. So last na yun next week, part 3 yun next week, pero ang pinag-uusapan natin ay last of the last days. So pinag-uusapan natin dito, again, ang katapusan ng lahat ng bagay. At basahin natin ang nakasulat sa Revelation 7 ba yung kasunod dyan? Okay, sige, dito muna tayo. So dito sa slide na ito, nakikita po ba sa online? Kung yung mga slide na to. Okay, thank you. So dito, last week, may lingkod ng Panginoon na nagturo sa atin at kung matatandaan ninyo, ay ang tinuro ay patungkol sa Bema Judgment. O mamaya, medyo dadaanan natin para makapag-recall back tayo. So sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, 8 to 10. Hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon. So makita niyo sa verse na ito, ang encouragement ni Paul sa Church of Corinth. Ang Church of Corinth, we know, ito talaga medyo malaking problema sa buhay ni Paul dahil marami silang mga struggles in this church. Pero sabi niya, hindi daw siya pinanghihinaan ng loob. Kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan at makapiling ang Panginoon. Ano kaya ibig sabihin ni Paul pag sinabing, mas gusto na naming iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon? Sa salitang kanto, anong gusto niya? Ha? Gusto niya na mamatay. So may mga gantong lingkod pa rin. Kahit Kristiyano ka na, di ba? Si Paul, sabi niya, hindi siya pinanghihinaan ng loob kahit na gusto niya nang mamatay. So anong dahilan ni Paul, no? Bakit gusto niya nang mamatay? Pwede pala yun, no? Na parang gusto mo nang madeds, pero hindi ka pa pinanghihinaan ng loob. Di ba? Kaya naman, sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man sa piling niya. So dito daw sa mundo, pinipilit niyang malugod ang Panginoon at kahit dito sa mundo, kahit pa dun sa kabilang buhay, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So balikan natin, ang sitwasyon ni Paul dito, malaki yung problema niya, maaaring nakakulong na siya noong mga panahon na ito, sumusulat siya sa Church of Corinth. Ang Church of Corinth, medyo malaki ang problema niya, kaya pangalawang sulat yan, dahil sa unang sulat, hindi pa sila tumugon. Ngayon, pangalawang sulat niya na ito, at hindi daw siya pinanghihinaan ng loob. Pero sa kabila ng hindi siya nawawalan ng hope o ng pag-asa, may reality sa buhay niya na mas gusto na daw niyang iwanan ang kanyang katawan at makapiling na ang Panginoon. So, alam naman natin, kahit di naman ako, nababanggit ko yung mga bagay na yan, lalo na kapag mabigat na yung sitwasyon, di ba? Minsan mga sabi mo, Lord, pwede bang matapos na lahat ng bagay na ito? At minsan, sa sobrang kalungkutan mo, sasabihin mo, Lord, gusto ko na lang mamatay. Kahit na mailihim natin yan, yun naman yung realidad talaga, di ba? Nasasabi natin yan. At may mga pagkakataon na, Lord, sana rapture na. May ganyang shortcutin mo na, Lord, para di na matapos sa yung paghihirap. Pero sabi niya, kahit na ganun yung nararanasan niya, makita mo parang hati si Paul dito, no? Sobrang nahihirapan siya, pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. At may dahilan, bakit di siya nawawalan ng pag-asa? Kasi alam niya na ang mga nangyayari sa buhay na ito ay panandalian. Sabihin mo sa katabi mo, panandalian. Ang lahat na nandito ay temporal lang, matatapos. Maaring may problema ka na pang good for 1 week, may good for 1 month, may problema kang good for 1 year, pero kahit paanong sabihin natin, ang bawat sitwasyon sa buhay ay may katapusan. Kaya si Paul, maganda ang kanyang motivation pagdating sa last days. Pagdating sa eschatology, or teaching of the end times, nauunawaan niya kasi yung mangyayari sa ending. Sino nakapanood ng Netflix dito ng
Squid Game. Hindi nyo pa napapanood, no? Tama mo na? Ano ba ang common na ano? Hindi na ako Parang na-advance ako this time sa inyo ngayon, ha? Ano ba mga dating palabas? Sino dito nakapanood na ng Titanic? Titanic, taas ng kamay, Titanic. Alam niyo na yan. Almost all ages yan. Luma-luma naman, no? So alam niyo yung ending, di ba? Ng Titanic. Alam niyo, love story pa rin yun kahit na tragic yung ending na namatay si Jack, di ba? Pero makikita mo sa istorya na yon, kapag ilang beses mo na siyang napanood, hindi ka na masyadong nag-aalala. Kasi alam mo na yung ending, pero pag first time mo panood yun, umiiyak ka pa, di ba? Si Jack, si Jack. Tapos, minsan din, kahit pangalawang beses mo lang napanood, pag nakalimutan mo yung istorya, di ba? Ano ba mangyayari sa ending nito? Andun yung pag-aalala mo na parang kinakabahan ka. At syempre, ganun din, napanood nga namin yung Squid Game, parang ano kaya ending nito? Tamang hula-hula kami ng ganyan. So, merong nag-aalala sa bida, naku, baka mamamatay yung bida. Pero ito ang kagandahan, pag alam mo yung mangyayari sa katapusan ng lahat ng bagay. Kaya ano man yung sitwasyon natin, ano man yung nakikita nyo ngayon, sa huli, panalo pa rin ang Panginoon. Kaya mahirap kapag nandun ka sa sitwasyon, pero kahit na mahirap, ang mahalaga, alam mo pa rin yung katapusan at yung patutunguhan. Minsan talaga, nag-aalala tayo kasi nakakalimutan lagi natin yung ending eh. Nakakalimutan natin yung future, yung hope. Kaya minsan, kahit na maliit na bagay lang, dahil kahit maliit siya, may kapangyarihan tayong gawing malaki ang maliit na problema. Kapag iniisip mo siya ng iniisip. Yung problema mo na maliit, inisip mo maghapon, lumalaki siya. Kahit na hindi naman siya ganun kalaki. Pero si Paul, sabi niya, okay lang. Kahit paanong dinadanas ko, sa huli naman tatanggapin natin yung ating mga ginagawa sa huli. Mabuti man ito o masama, lahat yan may kapalit. Ano man yung ating paghihirap sa mundo. Basahin po natin ang kasunod. Ngayon, ito po ay dagdag na gana para hindi tayo masyadong antukin kasi nakakaantok talaga yung mga gantong topic kasi ang daming detalye, nakakalito siya, pero as much as possible, kailangan pa rin natin unawain dahil, ulitin ko, ang gantong teaching ginagamit ng mga maling tagapagturo para yung mga naituro sa yung mga basic like salvation, yung pag-ibig ng Panginoon ay mawala pa sa iyo. So tingnan natin kung paano nangyari yan. Parang hindi masyado nababasa pero sikapin nila natin basahin. Merong isang church dito sa Pilipinas, sikat na sikat, kayo na lang manghula. Ang makahula, mananalo. Okay? Mananalo ka kapag nahulaan mo. So, ang sabi na ito, basahin na rin natin yung mismong verse. Pwede paki-flash up po ang Revelation chapter 5. Chapter 7. Thank you. Okay. Medyo mahina lang. Chapter 6 pala, sorry. Ang nabi ko, di ko makita. Okay, check lang natin sa Revelation chapter 7. Hindi ba nalagay yung verse yan? Pakihanap nga po yung fifth angel dyan.
Ah, hindi kita. Sige, pakiayos na lang. Umiitim ba ako? Alala ko umitim. Grabe ah. Porket ba galing sa ano? Sa dagat? Okay, 9:17 pala, sorry. Sabi sa NIV version, verse 1. Verse 1. The fifth angel sounded his trumpet, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. And the star was given the key to the shaft of the abyss. And when he opened the abyss, smoke rose from like the smoke from gigantic furnace. The sun and the sky were darkened by the smoke of the abyss. And out of the smoke of the locusts came down on earth and were given power like scorpions on earth. So dito sa verse na ito, ay around Revelation, may binanggit dito na fifth angel. Pakibalik po dun sa slides natin. Okay, sabi dito sa Revelation, basahin nyo na lang, marami din siya nakalagay sa chapter 6 and verse 7, na itong tao daw na ito, binanggit niya na siya daw yung fifth angel in the east sa book of Revelation. So, mark that down na. Tapos, sabi niya, tao to nagsabi sabi ng tao na ito, na sa Revelation, siya daw ito. At sabi din niya, na itong angel na ito, yung fifth angel, siya yung may dala-dala ng katotohanan ng church. So, isa-isayin natin. And he prophesied that the four angels ahead of him were the big four of First World War. So sabi na itong false prophet na ito na ginagamit yung Revelation, ang Revelation about sa last days. Bakit ko binabanggit ito? Kasi ginagamit nila ito para maligaw tayo. Pero, ang sabi ng tao na ito na nagtatag ng isang malaking relihiyon ngayon sa Pilipinas, na siya daw yung fifth angel at ang patunay niya na siya yung panlimang anghel sa Book of Revelation ay yung apat daw na anghel ay yung big four sa First World War. Kasi may tinatawag na big four ang World War I. Yun yung apat na leader ng World War I. So ang sabi niya, na prophesy na yung apat na anghel. So, hindi daw siya literal na anghel na may pakpak. Ang sinasabi daw, apat siya na tagapagdala ng kaguluhan sa mundo. Kasi yung apat na anghel na yun, na nabanggit sa Revelation, sila yung mga may dala ng kaguluhan sa buong mundo. So, apat sila tinawag na. Pero yung fifth angel daw, siya daw ay dala-dala niya yung mensahe ng Panginoon na mula sa silangan. So, pagkatapos ng four leaders, which is isa yung Amerika doon, isa yung France, so allied forces nakalimutan ko kung sino yung dalawang country, basta apat sila. So nung nahayag na daw yung apat na leader, yung panlimang anghel, siya na daw yon. Nagaling sa silangan. Tapos, ang sabi niya, July 27, 1914, is the founding of the one true church. Saan niya nakuha yung July 27, 1914? Nakuha niya yung date na yan, ayan yung start ng, anong event kaya sa buong mundo? World War I. Ayan yung date nun. Actually, mali pala sila. Ito yung church nila, pero ang start ng war ay July 28. So dito pa lang parang nagkamali na. Tapos, ang kasunod ay, kiniklaim niya na dahil siya yung fifth angel, siya daw yung magtatatag ng church na nawala noon. So, ganyan po maaring i-interpret
ang Bible, pero mali. Pero ginamit niya yan para malihis yung mga tao sa katotohanan. So nahulaan niyo na po ba kung sino yan? Wala pang mananalo, no? Wala pa. Tingnan natin, baka dito mahulaan niyo kung sino to. Next po. Ito yung history niya. Ayan. Una, pinalaki siyang Katoliko talaga. Tapos, talagang umaati ng mga katikista, doktrina, bata siya, Katoliko siya. Tapos, pero isang araw, nag-decide siya, pag-aaralan niya yung Bible mag-isa. Tapos, dahil inaaral niya yung Bible mag-isa, nasali siya sa kulto ng Banahaw. Yung Banahaw cult, yung sikat noon niya, 1980 something. At nung nalaman niya na parang mali yung ginagawa niya, bumalik siya uli ng Luzon o ng Manila, nakipagdebate siya sa Methodist tsaka sa Catholic. Minarinig pala siyang debate ng Methodist tsaka Catholic. Ngayon, nakita niya na sa debate, nanalo yung Methodist. So ending, naging siya? Naging Methodist na part ng Protestante or born again. So ngayon, naging born again siya, nag-aral siya ng Bible School. At ang matindi, ang unang Protestant Bible School sa Pilipinas. Yung Presbyterian Ellenwood Bible Training School. Doon yung sa may banda silang Cavite. So, yan yung unang Protestant or born again na Bible School sa Pilipinas. Pagkatapos nun, nag-Bible School siya, may nasalayan siyang mga grupo na mga born again din, pero medyo iba yung katuruan, ang tinawag nila yung sarili nilang Christian Mission. Kumbaga, parang sumali sila, nagkaroon sila ng sariling grupo nila, at isa sa mga idea nila, magkaroon ng isang New Testament church. Kumbaga, parang sinasabi niya, magtatag tayo ng tamang church. So, and then, nakipagdebate siya na mismo to, nakipagdebate sa Seventh-day Adventist, sa tinatawag na Sabadista. Pero wag niyong tatawagin daw sila Sabadista, stereotyping yun, mali daw yun. So, nakipagdebate siya sa Seventh-day Adventist, missionary, natalo siya sa debate. Ngayon, naging na siya ngayon? Naging Adventist naman siya. Diba? Nung naging Adventist siya, naging leader din siya doon, naging evangelist siya, pero nag-resign din siya. Pagka-resign niya, may dahilan, nag-resign siya dahil siya ay na-disciplinary sanction sa church nila, dahil meron siyang maling relasyon sa isang babae sa church nila, dahil namatay ang asawa niya, at nagkaroon siya ng conflict o nakikipagdebate siya sa church nila ng mga doktrina sa church nila. And then after that, nung umalis na siya uli sa Seventh-day Adventist, na-realize niya, pag-aaralan niya uli yung Bible ng mag-isa. Nagkulong siya sa kwarto ng 2 araw at 3 gabi. At doon, na-realize niya, ako pala yung anghel, yung panlimang anghel sa Revelation chapter 6 and 7. At doon niya na-realize na dahil dumating na yung 4 na anghel, which is nung World War I, na Big Four, na tinatawag na Big Four, kailangan dumating na yung anghel galing silangan. Ano kayang bansa sa silangan? Perlas ng silangan. Nabubuo na, no? So, na-realize niya, ay, dumating na yung mga gera sa east. So, may darating na sa silangan. At ako na yun. Siya na yung anghel. At dahil siya yung anghel, na-realize niya na kailangan ko magtayo ng church, ng tunay na iglesia ni Jesus. So doon niya na-realize hanggang sa lumaki na ng lumaki yung kanyang paniniwala. Ngayon, anong problema doon sa teaching na yun? Hindi po ako nagtuturo ng mali, nasa document nila yon. So hindi naman siguro makakasuhan at hindi naman ako nagbabanggit na ng pangalan. Pero kung sino makahula, baka manalo kayo sa pinapahula ko sa inyo. So, pero, again, hindi ako naninira. Yun yung talagang literal na nakasulat sa pinamimigay nila na mga unang volume ng kanilang maliit na magazine. Ang sabi niya, claim niya, ang church daw ay na-fallen away.
Naligaw na daw ang church. Kaya kailangan dumating yung nakasulat sa Revelation na dapat ay last days, dumating na yung galing silangan, perlas ng silanganan, na magdadala ng tunay na iglesia na may tunay na katotohanan. Pero ang totoo, sabi sa Matthew, sabi ni Jesus kay Peter, I will give you the keys of the kingdom of God or the key of heaven. At sabi, even the gates of hell cannot prevail. Ang ibig sabihin, ang church hindi pwedeng maputol tapos bigla na lang maitatag uli ng July 27. Anong date yun? 1914. Kaya pala nung may wini-win ako na isa, tinatanong, kailan tatag church nyo? Mahalaga pala yun sa kanila. Pero tayo, sino nagtatag ng church natin? Si Jesus. Kailan natatag? The day of Pentecost. Okay? Hindi July or something na date. So, yun yung claim nila. At hanggang ngayon, milyon-milyon pa rin ang naniniwala sa Book of Revelation, last days interpretation ng ating pag-aaralan ngayon. Makita nyo kapatid, maraming turo patungkol sa pagmamahal ni Jesus. At dapat nating pag-aralan yon, which is the center of the message of God. Pero ang problema kasi, na maaring mawala sa iyo yan kung hindi mo titignan din yung ibang mensahe ng Panginoon patungkol din sa mga ibang bagay tungkol sa Kanya. At ang problema, hindi rin siya pwedeng maging panlimang anghel kasi on that day, nung tinatag yung church, nagkamali sila, hindi pa sumasali yung Amerika. So, ibig sabihin, big three pa lang yung lumalabas. So, kung big three pa lang sumasali sa war, pang-apat na anghel siya. So, ibig sabihin, baka kasama siya sa... hindi ko sinasabi yun. Pero ayun kasi nakalagay sa date. Ang date nila, anong date uli kanina yan? July 27, 1914. Pero nag-start ang gera, July 28. So, mali. Medyo may contradict. At ang problema, ang Amerika sumali after 3 years ng 1914 to 1917 bago tawagin yung pang-apat na anghel. Kaya dapat tinawag sila 1917, hindi 1914. So, ayan po yung kahalagahan na ang Book of Revelation, ginagamit yan ng kaaway. At hanggang ngayon, milyon pa rin ang naloloko. Katulad ng isang katuruan, yung tinatawag na God the Mother. Saan ba nila nakita yung mga passages na yon? Na ang Diyos daw ay may babaeng katangian. Ang Diyos ay espiritu. Bakit siya tinatawag na ama? Kasi ang ama ay hindi siya yung literal na male or may mga gender. Ang talagang to ay, pag sinabing ama, ay the source of everything, the provisioner. Ayun talaga ibig sabihin pag sinabing Abba, Father. At totoo naman talaga, ang imahe ay, sino ba nauna? Si Eva, Adan, Abba. Eva at Adan. Di ba si Adan talaga yung imahe ng Diyos? So talagang, yung Book of Revelation na itong pinag-aaralan natin, mahalaga, hindi ko may tuturo sa inyo lahat, tandaan nyo. Pero at least man lang, yung mga foundational lang. Para pag binasa ninyo, hindi kayo manghuhula, itong si BC, yung dragon dito. Baka yung kapitbahay ko na to kasi parang siya yung dragon. Diba? O parang ito yung yung false teacher ng Pilipinas. Baka siya na yung dragon or yung serpent or the Antichrist. So, ayan yung kahalagahan na hindi man namin maituro yung eksaktong per verse ng Book of Revelation, pero at least ay meron tayong foundation na pag may na-encounter tayo na mga ganong katuruan, o kaya may nakita kayo sa YouTube, eto na si Antichrist, di ba? May picture pa ng sikat na politiko. Hindi kayo basta-basta maniniwala. Dahil kung hindi ituturo dito yon, sino magtuturo sa inyo? Di ba? Diba? At katulad nga ng itong background niya, medyo promising. Natikman niya na yung maraming religion. Pero,
Katulad nga na napag-usapan namin kanina, habang papunta kami dito, merong sikat na born-again pastor na ngayon ay, until now, ay parang hindi pa rin nakikitaan ng repentance ng heretic teaching niya. And ayoko ng pangalanan pero kilala ng ilan sa inyo ito. At may mga pagkakataon na kahit na matagal ka ng Kristiyano, ay maaari ka pa rin magkamali. Kasi itong pastor na ito, dumating siya sa punto, siya lang yung tama, the rest of the body of Christ is wrong. At kapag ganun na ang idea natin, na ikaw na lang ang tama, mali ang church, papunta ka na doon dahil hindi pwede ang katotohanan bibigay lang sa isang tao. Ibinibigay ang katotohanan una sa itinuro ng mga apostol, ipinasa hanggang sa atin, at ipinagkatiwala as a whole. Hindi sa isang denomination, hindi lang sa isang tao, pero as a whole, as a body of Christ. So, ayun ang naging problema sa pastor na yon, nakilala. Na sabi nga nila, malambot yung kamay, pagsasalita niya, pero that doesn't count, hindi naman yun yung mahalaga. Ang problema lang kasi, nag-isolate na siya, at hindi na siya kumokonek sa body of Christ, at dahil doon yung teaching niya na dating tama, maraming follower to, yung iba dito doon pagaling sa kanya, to God be the glory, and we pray na ma-restore siya. Diba? We don't condemn, and we still hope na siya ay makabalik uli sa tamang paglilingkod. Pero yung kasi yung danger, kahit na ang ganda ng resume, eto nga kita nyo naman, galing Katoliko, Methodist, Sabadista, Seventh-day Adventist. Galing pa sa prestige na Bible School. Pero, in the last days, false teachers will come out sa huling mga panahon. Lalabas ang mga bulaang tagapagturo. Kaya mag-ingat po kayo. Okay? So, kahit pa paano naman, you can get something out of it ito sa ating pinag-aaralan. Kaya we are blessed na meron tayong church. Tama? Meron kayong mga mentor that you can ask. Pag may tanong ka, ilapit mo, itanong mo. At kung may gusto kang mga linawin, ay una, syempre, mag-pray ka. Kasi naman, kahit magtanong ka, pero kung hindi ka ready tumanggap, hindi mo rin to matatanggap. Still, it's God who teaches. Siya yung nagtuturo. So yan po ang nangyari diyan sa mga iyan. Sabi nga sa Matthew chapter 24, sa huling mga panahon, lalaganap ang kasamaan. Manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Pero bakit daw manlalamig ang pag-ibig? Bakit daw lalaganap ang kasamaan? May sinabi bago yun Darating kasi ang mga bulaang propeta. So, yan po. Mag-ingat tayo sa pagbabasa ng Revelation. We have guide, we have church. Pwede nating suriin yan ng sama-sama. Next po. Last week, balikan natin ang ilang mga moments ng pag-aaral patungkol sa Bema Judgment. So, kung gusto kong i-test yung inyong natutunan last week, ang Bema Judgment, which part of the Bible yan mangyayari ng last days? Ano ba yan? Sa rapture ba yan? Sa tribulation ba yan? Sa millennium reign ba yan? Saan yan mangyayari? Saan? Millennium? Okay, tignan muna natin yung graph. Next mo, Ate Chin. Ito ba yung graph sa kabila? Okay, ito ang dapat nating linawin. Pagkatapos ng rapture, merong 7 years sa paghihirap sa mundo. Amen? Pero meron ding 7 years na pagdiriwang at gantimpala sa langit. So, ang Bema Judgment po, hindi sa millennium reign. Dito, habang nangyayari ang kaguluhan sa mundo, nangyayari ang isang malaking piging at kasalan, at pagkatapos ng kasalan, nangyayari ang
gantimpala sa ating mga katapatan sa Panginoon. So yan po yung timeline nun. Kaya last week, nandito si Pastor Jason to help us understand ano yung ibig sabihin ng Bema Judgment or Judgment Seat of Christ. Balikan po natin yung kanina, Ate Chin. So, ang konting, bibilisan lang din naman natin sa body kasi parang chronological lang naman yung gagawin natin. So, ang sabi sa Bema Judgment ay, ito daw ay husgado ni Jesus. Kumbaga, dito, yung mga Kristiyano, ikaw at ako, Christian ka ba? Naniniwala ka kay Kristo? Nanampalataya ka sa Kanya? Ngayon, haharap ka pa rin kay Kristo bilang husgado. Pero, hindi niya nahuhusgahan kung sa langit ka o impyerno kasi nasa ere ka na eh. Ang huhusgahan niya na yung mga ginawa natin sa mundo. Kung faithful ka ba dun sa ginawa mo o hindi. Halimbawa, tinanggap mo na si Jesus, tapos ikaw ay nagsimba. Ngayon, titignan ni Lord kung nagsimba ka dahil nandito si Crush o nandito si Jesus. Okay. May kita niya yan. Ay, Louie, nung nagsisimula ka pa lang sa ICF, nakita ko nung July 3, morning service yon. Nakita ko, kumakanta ka sa Lord, umiiyak ka, nagsusonglit ka. Pero, hindi ka umiiyak para sa akin. Iba yung iniiyak mo ng mga oras na yon. Nakita mo si Bana, yung crush mo. Crush ko pa lang siya noon eh. Yung crush mo, nagpapakyut ka. Nagpipretend ka na na love mo si Jesus, pero yung parang So doon, titignan ni Lord yung ating lahat ng ginawa. Pero, nasaan ka na nun? Nasa piling ka na niya nun. Hindi na yun ang kumpara. Ayan, mali yan ha. Si Bana nasa puso mo, doon ka sa impyerno. Hindi na ganon. Ang anuhin na lang niya, kung ginawa mo para sa akin, may reward. Kung ginawa mo para sa sarili mo, para sa iba, walang reward. So, yun lang yun. Kaya merong husgado. Kung nakakita na kayo ng judge siya pinupukpok, ganon. Ang tawag doon ay beam o bima. Alam niyo yung idea sa mga korte? Galing yun sa Bible. Galing sa word na bima. Kaya sa mga Jewish teaching, yung mga Hudyo, may tinatawag sila na bima. Eto, alam niyo ba kung saan yung originator na may mga ganto sa mga churches? Yung pulpit na tinatawag. Ito yung idea ng mga Hudyo na kapag magtuturo ka, nakalagay yung mga scroll dyan, tas babasahin nila. Ang tawag doon ay bima. At sa bima, doon ay habang nakikinig ka ng Torah, ay nasasabi kung tama o mali yung ginagawa mo. Halimbawa, sabihin ng Torah ay hindi ka dapat nag-aalay ng mga handog na hindi ka inam-inam kundi paparusahan ka ng Diyos. At kapag naririnig mo yon, magkakaroon ka ng judgment sa heart mo, ay, mali pala yung aking ginagawa. Kaya ang tawag dito, kaya minsan ang pulpit ay parang judge. Para kanyang hinuhusgahan. Binibigyan kanya ng katotohanan. Kumbaga parang dito, pag nakikinig ka ng preaching, minsan, nagkakaroon ka ng timbangan, tama ba yung ginawa ko o hindi? Dahil yun yung salita ng Panginoon. Nagdadala siya ng katotohanan o binibigyan niya tayo ng righteous judgment. At ang bima din, doon din nagsimula ang Olympic na awarding. Nakita na ba kayo ng awarding sa Olympics? Yung merong palapag, doon din yun nagsimula. Kasi kapag, di ba, kapag sa Olympics, halimbawa, first runner-up ka, ikaw yung nasa pinaka, taas. Pag second runner-up, pangalawa sa mataas. At third, ikaw yung pinakamababa. Pero, lahat kayo doon ay panalo. Okay? So, yun yung idea na lahat ng ating ginagawa, merong tinatawag sa Bible na Book of Deeds. Ang Book of Deeds, doon lahat nililista ni Lord. Lahat ng kabalbalan, lahat ng ating ginagawa.
tapat man o hindi. At lahat yan ihahayag ni Lord sa langit. No? So parang masaya tayo nung nag-cheer. Oh. Tama ba to? Mali. Tama. Ay, hindi. Masusunog sa apoy, sa dayami. So, ayun yung idea ng bima or beam. Na parang, kaya sa mga churches, lalo na sa mga traditional, makita nyo, wooden talaga siya, yung mga pulpit. Tsaka mataas. Parang pinapakita doon na mataas ang salita ng Diyos at ito yung authority over doon sa mga nakikinig. Kaya nga sa mga korte, ay ang bima ay makikita mo rin, nakahoy siya. At doon, magbibigay ng verdict yung judge kung tama o mali ang ginagawa natin. At sabi nga sa Matthew, di ba, doon nababasa natin, judge not. Diba? Pero kung titignan mo yung konteksto nun, hindi sinasabi ng Bible na huwag kang humusga. Ang konteksto talaga nun ay hypocrisy. Na huwag kang maghuhusga sa iba kung ikaw mismo hindi mo inuhusgahan yung sarili mo. Doon nang galing yung huwag mong sitahin ang puwing ng iba kung hindi mo makita ang malaking, tawag doon? Lag yung, hindi mutay, may tawag siya mas malaki. Troso. Grabe. Troso? Ang laki naman. sabi sa Matthew, hindi tayo sinasabing Jesus na huwag ka mag-judge. Ang sinasabi niya, siguraduhin mo muna na bago ka humusga sa iba, makita mo muna, bago mo makita yung puwing niya, makita mo muna yung malaking troso sa mata mo. Kaya, etong pulpit na ito, talagang malaking pananagutan namin dito. Lalo na ng mga tagapagturo. Kahit nga mga song leader, malalaki ang lalo na pag tagapanguna ka talaga. Kasi sabi, malaki ang iyong magiging bahagi sa panahon ng huhusgahan ng Panginoon ng iyong mga ginagawa. Kaya nga, maganda yung nabanggit ni Pastor Jason na verse na wag mong bakit mo papakilaman ang gawa ng iba kung pareho lang din namang huhusgahan ng Diyos ang inyong mga gawa. Diba? Kung ano yung calling mo, gawin mo yung calling mo. Kung ano yung calling ko, gagawin ko yung calling ko. Kung sa tingin mo hindi faithful ginawa yung calling mo, ang calling ko, ang Diyos na ang bahala doon. Last week po ba, habang pinapakinggan nyo si Pastor Jason, parang name-personal si Pastor Jason, no? Parang may pagka-personal yung atake niya last Sunday, no? Dalawa lang yan. Either alam ni Pastor Jason yung buhay mo, o yung istorya mo, o ng church, o si Lord yung pinipersonal ka na ni Lord. Dalawa yon. Kaya ka tinanong ko nag-alala ako May ilan ako tinanong ko, kamusta naman yung preaching? Parang pareho lang din ang preaching ng mga nakaraang linggo Ine-expect ko sana medyo magaan, di ba? Lively, encouraging. Kasi dalaw na pastor, di ba? Pero nung nanonood ako sa dagat, kahit nasa dagat ako, parang tsunami kami doon. Parang, ano ba ito? Sinasabi ni pastor. Alam niya mga kapatid, hindi kami nagkakausap ni Pastor Jason patungkol sa issue ng church. Church niya, church ko. Pinakita ko nga kay Wally. Wally, tignan mo yung chat namin, no? Kung nagkakausap kami niyan, wala siyang alam sa kalagayan ng church natin. If the atmosphere is the same, if the message is the same, if you feel like it's too personal to you, and this person, this preacher, doesn't know you and don't have any background about you, it only means I'm a liar. Sinungaling ako sa inyo. Or God is taking you into personal. Kinakausap ka na niya personal. Kung sa tingin mo talagang parang ang personal na yan, bakit parang direkta na masyado yan,
I think we can properly judge or righteously judge. It is God who speak and set the atmosphere recently patungkol sa sitwasyon ng ating mga buhay pananampalataya. And actually, kahit din ako, na yung lagi niya sinasabi, privilege ang magturo. And that day, ayoko munang bumalik ng tondo. Sabi ko, papala mo na kahit 1 month lang. Lagi niya privilege yung maglingkod sa Panginoon. And I was encouraged. Feeling ko, ito si Pastor. Pinapakailan ang buhay ko. Joke lang. Wala, hindi niya alam. Pag nakikita kami noon, ngitian lang, ganyan. And we admit talaga, hindi naman mga perfect din naman talaga ang mga preachers. Diba? Pero, as much as possible, we get what the Holy Spirit is saying unto us. Is it just the preacher? Or is it really the Holy Spirit? Now, let's give everyone a benefit of the doubt. Regardless, baka nga may mali.